Sa gitna ng hindi pagkakaunawan ng mag-inang Carlos Yulo at ng inang si Angelica Yulo, nananatili pa din naman ang pagmamahal ng ama ni Carlos sa kanya. Ayon sa ama ni Kaloy, masaya umano siya sa panalong nakamit ng kanyang anak dahil matagal na niya itong inaasam-asam. Taong 2020 pa di umano ni Kaloy inire-ready ang kanyang sarili, kaya naman ayon sa ama nito, deserve umano ni Carlos ang medalyang ginto. Bilang ama umano, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa ipinagkaloob nito sa kanyang anak. Anong pakiramdam, champion yung anak mo sa Olympics? Saya kasi matagal ng panahon niyang inaano ni kami, nire-ready kasi simula nung 2020 Japan Olympic. 4 years niyang tiniis yan. Talagang pinagpaguran ng bata. Deserve niya yan. At saka talagang maraming dugo at pawis yung pinaghirapan ni Khalid. Talagang gusto niya makuha yan. Ikaw, bilang tatay, anong mo? Okay masaya po. Thanks God po. Yun lang po. Tabang Pilipinas. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pambabatikos ng publiko sa ina ni Carlos. Dagdag pa dito ang post na kung saan nanghihingi ito ng pera matapos manalo ng gold medal ni Carlos Yulo. Congrats to my son Carlos Edriel Yulo for bringing home the gold medals and for being the champion again and again and again. I'm pretty sure you will be awarded for the most bemedaled athlete of the year again. Kung pwede ko lang ibenta ang mga gold medals mo anak, for sure mayamang-mayaman na si mama. Congrats, keep it up anak. Maging ang kapatid ni Carlos na nagangalang Joriel Gel Yulo ay tila itinakwil din ng atleta. Hindi kasi nito nagustuhan ang pagkakadikit ng pangalan ni Carlos Yulo sa isa sa kanilang kapatid na atleta din. Ayon kay Joriel Gel, tigilan na daw sana ng media ang pagkokonek ng pangalan ni Kaloy sa kapatid nila. Kung ano man daw ang nakamit ng isa nitong kapatid, hindi daw yon dahil kay Kaloy, dahil pinaghirapan umano nito at hindi daw ito minana kay Kaloy. Tigil-tigilan nyo nga yung kaka-brother of Kineme nyo. Unang-una may pangalan yan, Carl Jarrell Eldrew Yulo po. Hindi lang siya brother of Kineme. Pangalawa, tigil-tigilan nyo din yung nagmana sa kung sino man yan kasi hindi siya nagmana doon. Kung ano mang narating niya ngayon dahil pinaghirapan niya yon. Imagine, naghihirap ka sa training 5 to 6 hours everyday para lang masabihan na nagmana siya kung kanino man? Grabe naman if this is real, ang toxic ng mother niya, the audacity na humingi ng pera kasi her son won a gold medal. I wonder, nasan siya nung nag-start pa lang si Carlos? Big no. I think she just can't accept the fact that Kaloy ate with what he said. Baka ayaw niya lang kumain si Kaloy para magutom at lahat ng pera sa kanya. Literal na ate pala. May probability na gamitin niya rin mga kapatid ni Carlos for the pera since sumasali na din sila sa competition. Ang mess up naman ng nanay na yan. I'm childhood friends with Kaloy. We're not really close but my older cousins are close to him. We're also neighbors kaya I know them talaga. His family is very toxic, sabi ng tito ko na kumpare ng papa niya. Hindi na kasi nagmamanage ng mom ni Kaloy yung money niya kaya bitter ng mom niya. May something kay mother. I saw some post before na love life daw sisira kay Carlos but I think family niya yung sumusubok sirain siya. Di marunong magpakanana itong si mother, bibigyan pa ng kahiya ng anak. I hope Carlos gets finance lawyer or manager to handle and protect his earnings and properties. Malayo sa pangingialam sa nanay niyang mukhang pera. Ang squammy ng nanay ni Kaloy, okay lang yan, buong bansa proud sa'yo kahit binabagsak ka ng nanay mong mukhang pera. Inistok ko mother ni Carlos Yulo sa FB, napansin ko na lagi siyang nakatalikod post sa mga post niya sa Facebook. No wonder tinalungkuran niya din maging matinong nanay sa panganay niya.
Filipinos do not realize until they're fully adults that their parents are most likely abusive and are probably narcissistic and need actual intervention. It is good to see people rebuking Kaloy's mom, but I hope this is a point of reflection for everyone. To all parents, I hope you understand that money from your child should be for your child only, and if they will share you, should be grateful. If not, then happy too. But don't ever ask because every child has dream for parents without parents knowing it. People, get a life kesa dumagdag pa sa issue at i-trigger isang party o both para lalong mag-away lang sila. Di kayo nakakatulong, di rin yan ikakaunad ng buhay nyo. Manalamin muna ako at sigurado ako mas maraming dapat ayusin sa buhay nyo mismo. Tigilan nyo na pangingialam sa buhay nila at focus sa pagkapanalo niya. The fact na walang sinabi si Carlos Yulo in public about it means na ayaw niya ipubliko at gusto niya na isaprobado. Sadyang may marites lang na nagre-reveal at ngayon nakikisaw-saw kayo. Napakawalang class naman itong nanay, yung isipin na baka binibilog ulo ng anak mo. Sige, understandable dahil feel mo gusto mo kumawala ni Kaloy sa poder mo. Pero yung i-bring up pa na ano namang aasahan sa girlfriend dahil walang magulang, grabe. Sobrang low na nun. Ito yung mga taong di deserve maging magulang. Gantong nanay ang mahirap maging biyanan. Sila mismo nagtakwil kay Carlos, ayaw kasi nila magka-love life si Carlos at hadlang lang daw at puro bebe time kasi mag-practice sabi ng mga bashers noon. Nasa tamang edad na si Carlos para mag-girlfriend, yung nanay takot na takot maagawan ng gagatasan. Mami Divine yan. Umiikot na mga ulo nila kasi 35 million richer na si Kaloy compared nung nakukunan pa nila ng datong. Ang worst, di sila kasama kahit doon sa kineme niya sa Olympics, pangalan ng girlfriend ang nakalista at wala sina ate at mama. Ultimo yung congratulatory message ni Heidi Lynn Diaz, Diyos at bayan lang ang nasa caption. Giggle din si Auntie Heidi.